Magandang araw sa ating lahat kaibigan. So nandito na naman tayo sa aking taniman ng pitsay upang mag-harvest. Kasi nung nakaraang araw at saka kahapon nag-harvest kaming dalawa ni Bok Barlas. So bago ang lahat, pahingi muna ako ng isang subscribe, like, comment, and share. Let's go! It's my life. So kaibigan, ngayong araw tayo ay mag-harvest ng pitsay dahil ang aking tanim na pitsay ay inyong makikita na malaki siya. So kahit medyo bumababa ang presyo doon sa merkado, okay lang yon kasi sanay na ako sa presyo sa merkado. Minsan tumaas, minsan naman bumababa. So ngayon, inyong makikita na ang aking tanim na pitsay ay 2 piraso kada tanim. Dahil sinadya ko yan kasi pag halimbawa tulad nito yung isa tinanggal ko na, may isa pa rin na natitira. So ganyan ang teknik ko sa pagtanim ng pitsay. So kahit papaano ito inyong makikita na malaki na siya. Dahil 3 beses ko ito nilagyan ng abono. Alam nyo kaibigan, kahit mababa yung presyo doon sa merkado, okay lang yan. Kahit papaano nakabili naman ako ng pangbigas at para makakain tayo ng masarap-sarap, kailangan talagang magsipag bilang isang magsasaka. Kahit namura sa merkado yung presyo, tuloy-tuloy pa rin ang laban. Kaya Bok Barlas, mag-aral ka ng mabuti para hindi ka magaya ng buki mo. So kaibigan, sobrang laki na. Ang aking tanim na pitsay ay talagang malaki na. Mabilis lang at madali ang proseso sa pag-harvest dahil ito ay madaling mahawakan. So, kaibigan, ang pitsay pala pagkatapos nating mag-harvest ay kailangan ding ibilad sa init para siya ay malanta kahit papaano para pag silid natin sa sako hindi siya mabali. So, ito pala ang aking kasama, si Bok Barlas. Ito ang aking apprentice ngayong araw para may pambili daw siya sa kanyang pangangailangan at pang-alawan sa kanyang pag-aaral. Talagang napakasipag na bata to kaibigan. So dito inyong makikita na may dahon na ng saging kasi ang dahon ng saging dito namin inilagay yung mga pitsay na medyo lanta na ng konti dahil binilad namin sa araw. So pagkatapos pala namin maghakot ni Bok Barlas, dito rin kami maglinis at maghawan. Bigan, maglinis na tayo ng ating hinarvest na pitsay. Ito na yung pitsay na hinarvest namin ni Bok Barlas. Medyo hindi malaki. Ito kaibigan, maganda pag 3 beses nilagyan ng pataba. Masyadong malaki talaga. Sayang guys, may bunal, may bangag sa tunga, may bangag sa tunga ang So dito na naman tayo sa paghawan o paglinis ng pitsay. So ito pala ay kabaliktaran sa pag-harvest. Dahil ang pag-harvest ay napakabilis na proseso lamang at ito ay talagang napakatagal ng kunti. Dahil ang pag-harvest ng pitsay ay aabutin lamang yon ng 30 to 45 minutes yung dalawa na plat na mataas. Pero itong paglinis o paghawa ng pitsay ay aabot ng 2 o 3 oras. Ganun katagal ang paghawan o paglinis ng pitsay. So kung wala ka ditong sipag, tiyaga, siguradong aayaw ka sa trabaho na to. So mga kaibigan,
kaibigan, bago matapos ang video na ito, ako'y hihingi sana sa inyo ng isang subscribe. Kung mahirap naman ang subscribe, pahingi na lang ako ng isang like, comment, at share. So thank you for watching. Maraming salamat sa inyo.